For traveling this week, sometimes separate to give us a dream with others to lead, to hear God's word, lead towards holy hope. To the children's meeting I will go. I will redeem my time to pray in God's name. The gift of the Trinity to come into play, to be a youth today, empowered by His grace. In the children's meeting I am blessed. Hello mga bata! Welcome sa ating online children's meeting. At welcome din po sa mga magulang at shepherds na kasama natin ngayong hapon. Handa na ba kayo sa ating bagong episode? Kami ay handa at excited na rin. Ako nga pala si Sister Chaser. At ako naman si Sister Madeline. Ngayong hapon ay nasa episode 142 na tayo sa ating pag-aaral sa Biblia. At malalaman natin ang pagpapatuloy ng ating kwento mula sa aklat ng Nehemiah. Pero bago yan, naaalala niyo ba ang mga pangyayari sa ating nakaraang episode? Noong nakaraang Sabado ay nakita natin na ang masayaing si Nehemiah na tagapaglingkod ng Haring Artaxerxes, isang araw ay nakitang malungkot. Naaalala niyo pa ba ang dahilan kung bakit siya naging malungkot? Nakatanggap kasi siya ng masamang balita tungkol sa kalagayan ng kanyang bayan at lungsod. Ang mga pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Hiniling ni Nehemiah na siya ay pahintulutang bumalik ng Jerusalem upang ayusin ito. At siya naman ay pinayagan ng hari. Sinayasat niya ang kalagayan ng lungsod at inihayag ito sa mga tao. Dahil dito, sila ay nagkaisa na simulan ang muling pagtatayo nito. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, samahan niyo muna kaming umawit. Nang mabalitaan ni Sanballat na Horonita, ni Tobias na lingkod na Amonita, at ni Gesem na taga-Arabia na muling itatayo ng mga Hudyo ang lungsod ng Jerusalem, kanilang pinagtawanan at hinamak sila at sinabi, "Ano itong bagay na inyong ginagawa? Naghihimagsig ba kayo laban sa hari?"
Nang magkagayoy sumagot sa kanila si Nehemia, "Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng langit at kaming mga lungkod niya ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi o karapatan o alaala man sa Jerusalem." Itinalaga nga ng mga Hudyo ang kanilang mga sarili upang muling itayo ang nawasak na pader at nasunog na pintuan ng Jerusalem. At alam nyo ba mga bata, bawat isa sa kanila ay may bahagi sa pagtatayo. Mayroong mga itinalaga upang magkumpuni ng iba't ibang pintuan ng lungsod, gaya ng pintuan ng mga tupa, pintuan ng mga isda, matandang pintuan, pintuan ng libis at iba pa. Kinumpuni din nila ang kani-kanilang bahagi ng pader at sila ay nagtulungan upang mabuo ito. Subalit, nang mabalitaan ni Sanballat na sinimulan na nilang itayo ang pader, siya ay nagalit. Labis na napuot at kanyang tinuya ang mga Hudyo. At kanyang sinabi sa harapan ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria, "Anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Ibabalik ba nila ang mga bagay? Mag-aalay ba sila? Makatatapos ba sila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunto ng basura? Bagaman nasunog na ang alinmang asong ligaw ay umakyat roon. Ibabagsak nito ang kanilang mga batong pader." Kinutya nila ang pagtatayo na ginagawa ng mga Hudyo. Subalit, si Nehemia ay nanalangin. "Pakinggan mo, O aming Diyos, sapagkat ikaw ay hinamak at ibalik mo ang kanilang pag-alispusta sa kanilang sariling ulo, at ibigay mo sila sa isang lupain upang pagnakawan na dooy mga bihag sila. Huwag mong pagtakpan ang kanilang kasalanan, at huwag mong pawiin ang kanilang pagkakasala sa harap mo, sapagkat kanilang ginalit ka sa harapan ng mga manggagawa." At kanilang ipinagpatuloy ang itinatayong pader at ito ay napagdugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon. Ito ay dahil ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa. Pero, alam nyo ba mga bata, hindi pa natapos sina Sanballat, Tobias, mga taga-Arabia at mga Amonita at Asdodita. Galit na galit pa rin sila sa ginagawang pagkukumpuni ng mga Hudyo, lalo na nang makita nilang nagsisimula ng masarahan ang lungsod. Ang mga taong ito ay magkakasamang nagbalak na puntahan at labanan ang Jerusalem at gumawa ng kaguluhan doon. Dahil dito, nanalangin ang mga Hudyo sa Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at sa gabi. Ngunit sinabi ng Juda, "Ang lakas ng mga tagapasan ay nauubos at marami pang basura. Hindi kami makagawa sa pader." Sinabi rin ng kanilang mga kalaban na hindi malalaman o makikita ng mga Hudyo ang kanilang pagsalakay hanggang sila ay makarating sa gitna nila. At patayin sila at patigilin ang gawain. Nagbanta rin sila na kahit saan man sila tumira, aahon sila upang labanan ang mga Hudyo. Dahil sa pagbabantang ito, nagtalaga si Nehemia ng mga tao sa pinakamabababang lugar sa likuran ng pader, sa mga bukas na dako. Naglagay siya ng mga tao ayon sa kanilang mga angkan, na hawak ang kanilang mga tabak, mga sibat at kanilang mga pana. Pinalakas din ni Nehemia ang loob ng mga tao at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot sa kanila. Inyong alalahanin ang Panginoon, na dakila at kasindak-sindak, at ipaglaban nyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga tahanan." Mula ng araw na iyon, kalahati sa aking mga lingkod ay gumawa sa pagtatayo, at ang kalahati ay humawak ng sibat, mga kalasag, mga pana at mga baluti, at ang mga pinuno ay nasa likuran ng buong sambahayan ng Juda, na gumagawa sa pader. Bawat isa sa mga manggagawa ay may kanyang tabak na nakasukpit sa kanyang tagiliran habang gumagawa. Nagbigay din ng palatandaan si Nehemia sa taong bayan na sa lugar kung saan nila maririnig ang tunog ng trumpeta. Doon, sila ay magsasama-sama at ang Diyos ay lalaban para sa kanila. Iniutos din ni Nehemia na ang bawat lalaki at ang kanyang lingkod ay magpapalipas ng gabi sa Jerusalem upang maging bantay sa gabi at makagawa naman sa araw.
Si Nehemiah rin mismo, kasama ang kanyang mga kapatid at mga lingkod, ay ginawa ito. At ang bawat isa ay iningatan ang kanyang sandata sa kanyang kamay. Mga bata, hanggang dito na muna ang ating kwento ngayong hapon. Pakinggan naman natin ang mga mahalagang punto mula dito. Una, ang muling pagtatayo ng pader at pinto ng Jerusalem ay isang malawak na gawain at hindi kakayaning tapusin ng isa o ilang tao lamang. Ang mga Hudyo ay nagkaroon ng isang kaisipan at pagnanais na itayo ito. Kaya, dahil dito, sila ay nagtulungan upang tapusin ang proteksyon ng lungsod. Mga bata, magandang halimbawa para sa atin ang larawan ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungang tapusin ang isang bagay. Dapat rin nating matutunan ang bagay na ito. Halimbawa, sa mga gawain sa bahay, hindi lamang dapat iisa ang kumikilos. Kailangan nating matutong tulungan, lalo na ang ating mga magulang, upang matapos ang kanilang ginagawa. Gayun din sa mga group activities natin sa paaralan. Nawa, kapag tayo ay itinalaga na makasama ang iba upang tapusin ang isang proyekto, ibigay natin ang ating makakaya upang makatulong at magkaroon ng kontribusyon sa dapat tapusin ng ating grupo. Kapag natutunan natin ito, maraming bagay ang mas madali at mabilis nating matatapos. Ikalawa, ang muling itayo ang lungsod ng Jerusalem ay bagay na iniutos ng Diyos. Sa tuwing may nais gawin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bayan, palagi ring may humahadlang na matapos ito. Tulad na lamang ng ginawang pangahamak at paglaban ni Sanballat at Tobias sa mga Hudyo. Pero, dapat nating tandaan ang sinabi ni Nehemiah na ang ating Diyos ay dakila at kasindak-sindak at siya ang may kakayahang magligtas sa atin. Nawa, palagi natin itong maalala, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Tandaan natin, ang ating Diyos ay dakila at kasindak-sindak at maaari nating ilagak sa Kanya ang ating tiwala. Sa mga panahong natatakot tayo o di kaya'y nag-aalala, tumawag lamang tayo at manalangin sa ating Panginoon. Ikatlo, si Nehemiah ay naging isang huwarang leader sa taong bayan. Nang sinabihan niya ang mga kalalakihan na magbantay sa gabi at gumawa sa araw, hindi lang siya basta-bastang nag-utos ng kung ano ang gagawin, kundi siya rin mismo ay gumagawang kasama nila. Mga bata, kapag tayo ay tinalagang leader upang tapusin ang isang gawain kasama ng iba, hindi lang dapat tayo mag-utos ng maraming bagay sa mga kasama natin. Dapat tayo ay maging huwaran at nauuna sa paggawa ng ating mga binigay na gawain sa kanila. Huwag nating isipin na mas mataas tayo sa kanila, kundi dapat nating matanto ang kahalagahan ng role nila sa ating dapat tapusin. Ngayon naman, ay sabay-sabay nating basahin ang ating Bible verse. Una sa Ingles at pagkatapos sa Tagalog. Ecclesiastes 4:9, 10, and 12. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his companion, and while a man may prevail against the one, the two will withstand him. And a threefold cord is not quickly broken. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Story time! Sa isang paaralan ay may taunang isinasagawang treasure hunting, kung saan ang mga mag-aaral ay iginugrupo sa iba't ibang teams. Isang araw, inanunsyo ni Miss Melissa ang pagsisimula ng activity, at ang lahat ay sabik ng makilahok at makilala ang kani-kanilang magiging katim. Si Sheena, na isa rin sa kanila ang pinaka-excited sa lahat. Bakit kaya? Isa-isa nang tinawag ang pangalan ng mga estudyante at pinapunta sa kanilang teammates.
Habang abala ang lahat, si Sheena naman ay abala rin sa pagmamasid sa paligid. Ang team ng kuya ni Sheena ang nagwagi sa nakaraang treasure hunting activity ng paaralan at sinabi nito sa kanya kung saan nila nakita ang mga pinapahanap noon. Balak ni Sheena na pumunta agad sa lugar na iyon dahil nakasisiguro siya na naroon ang mga bagay na kanilang hahanapin. Tinawag na si Sheena at ang kanyang mga kasama sa team na sina Hershey at Kenneth. Sabik na sabik makasama ni na Hershey at Kenneth si Sheena at sila ay naghikayatan na kakayanin nilang manalo basta sila ay magtutulungan. Subalit, abala pa rin si Sheena sa pag-iisip kung paano mabilis na makararating sa iniisip niyang lugar kung nasaan ang kanilang hahanapin. Sinabi na ni Miss Melissa kung papaano laruin ang treasure hunting. Binigyan ang bawat team ng 3 cards kung saan may larawan ng mga bagay na dapat nilang hanapin. Ang unang team na makakahanap sa 3 bagay na ito ang siyang mananalo. Ang cards nila Sheena, Hershey at Kenneth ay naglalaman ng isang baseball bat, isang plastic na bola at isang pamaypay. Humudyat na ng pagsisimula ng laro si Miss Melissa at ang bawat team ay nag-usap kung saan sila maghahanap. Ang iba ay nagsimula na ring lumibot sa buong paaralan. Subalit, nagulat si Hershey at si Kenneth nang biglang tumakbo ng mabilis si Sheena at hindi sila sinabihan kung saan ito pupunta. Hinabol na lamang nila si Sheena. Si Sheena naman habang tumatakbo ay sinabi sa kanila na, "Ako na ang bahala. Alam ko kung saan nakatago yung mga pinapahanap sa atin." Nagkatinginan na lamang ang dalawa, pero sinundan pa rin nila si Sheena habang tumitingin din sa paligid. Biglang napahinto si Kenneth at sumigaw, "Sheena! Hershey! Nakita ko na ang pamaypay!" Kailangan nila itong kuning sabay-sabay. Pero dahil hindi nakikinig si Sheena, hindi nila ito agad nakuha. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo. Maya-maya naman, nakita ni Hershey ang plastic na bola. Ayun ang plastic na bola. Tinawag nila si Sheena pero hindi sila pinansin nito. At nakarating nga si Sheena sa flagpole kung saan iniisip niya na naroon ang kanilang dapat hanapin. Pero laking gulat at dismaya niya nang wala siyang anumang nakita roon. At ilang saglit lang, sumipol na si Miss Melissa. Hudyat na meron ng nanalo sa kanilang treasure hunting activity. Malungkot si Sheena na lumapit sa kanyang mga teammates at sinabi sa kanya ng dalawa ang mga nakita nilang bagay ngunit hindi sila pinansin. Napagtanto niya na dapat ay nakinig siya sa kanyang mga katim dahil sila ay pinagsama-sama upang magtulungan. Kung sila ay nagtulungan, malaki ang tsansa na sila ay manalo. Nagsorry sa kanila si Sheena at baka sa mukha nito ang pagsisisi. Subalit, pinagaan ni na Hershey at Kenneth ang loob niya. Mahalaga ang pagtutulungan upang maging mas maayos at madali ang mga dapat nating gawin, sabi ni Kenneth. Huwag kang mag-alala, Sheena. May mga susunod pang pagkakataon para matutuhan natin ang teamwork, sabi naman ni Hershey. May naisip si Kenneth. Alam ko na, magtutulungan tayong 3 na kolektahin ang mga hindi pa nahanap na mga bagay at ibalik natin ito kay Miss Melissa, sabi ni Kenneth. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Kumuha sila ng isang malaking sako at sama-samang naglibot sa paaralan. Silang 3 ay nagtulungan na hanapin at pulutin ang mga natirang bagay at masaya nilang ibinalik ang mga ito. Pinuri sila ni Miss Melissa sa kanilang ginawa. Si Sheena din ay masayang umuwi dahil napagtanto niya mas masaya pala kapag may mga kasama at nagtutulungan. O mga bata, narinig nyo ang kwento natin. Magtatanong kami sa inyo at pindutin nyo lang ang raise hand button kung kayo ay sasagot. Maaari nyo ring ibahagi o i-share ang inyong natutuhan mula sa kwento natin ngayon.
Sana mga bata, nag-enjoy kayo sa ating children's meeting ngayon. Bago tayo maghiwa-hiwalay, manalangin muna tayo. Ang panalangin ko ay ulitin nyo. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat sa aralin na natutuhan namin ngayon, salamat sa aralin na natutuhan namin ngayon, na kami ay makipagtulungan sa aming mga kasama, na kami ay makipagtulungan sa aming mga kasama, at gayon din ay magtiwala kami sa iyo. at gayon din ay magtiwala kami sa iyo. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus. Amen. Amen. O mga bata, hanggang dito na lang muna ang ating meeting. Pero huwag kayong mag-alala dahil makikita tayo muli sa susunod na Sabado, sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto nyo muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita nyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag nyo rin kalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng O Lord Jesus! O Lord Jesus! O Lord Jesus! Dahil kapag ginawa nyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay!